Lakas niyang dumede oh. Ubos. Very good, Okta. Galing mo. Magandang araw. Ang mga kambing po ay para ding tao. Ayan, hindi din lahat sila ay sa umpisa ay magaling agad. So, syempre, meron tayong mga first timer. Ayan, syempre, 'di ba? Meron nanay na kambing na unang beses nilang magbubuntis at manganganak. So, lahat ng mararanasan nila ay talagang bago sa kanila at hindi pa nila alam ang gagawin. Gaya nga ni Tony, Neneng Black na may anak siya na si si Okta. Yan ay first time niyang anak. Tapos nangyayari pa inbreeding pa dito sa farm, pero swerte naman tayo kasi maganda at sa akin muna to. Ngayon, hindi siya marunong pang magpadede at tingnan nyo naman ang ginagawa ng kanyang bisiro. Ako na yung kilala niya nagpapadede sa kanya. Kaya ngayong araw, ang gagawin natin ay papadedehin ko siya gamit itong bote. Okay. So, malaking bagay naman kasi nung nakita ko siya nung pinanganak ay natuyo na. So, parang dilaan din siya ng kanyang nanay. Yun nga lang, hindi niya alam kung paano magpadede. Buti na lang, ang lahi ni Neneng Black ay Anglo-Nubian at malakas siya maggatas. So, kunan muna natin siya ng gatas. Okay. So, gagawin natin manual extraction. Didikit ko siya dito. Sana nakita pa rin yung camera. Oh, yan. Ipitin mo siya ng konting dito. Yan. Kasi pag wala ka humahawak, kailangan ipitin mo siya sa gilid. Tapos, extract mo yung gatas niya. Gusto ko makita nyo rin yung kung paano ko pinipisil. Sige, try natin. Lapit ang camera. Hindi siya tumakbo. Yan, try natin ilapit yung camera para makita nyo kung paano ko. Kulay white din lumalabas na gatas, kaya sa tingin ko medyo nakadede na to ng konti. Sobrang last ng gatas niya, tsaka nagtatry naman yung kanyang bisiro na dumede. Pero hindi natin pwedeng i-risk kasi pag tuwing dumidikit siya dun sa other ng kanyang nanay, nagagalit, baka matapakan niya ang kanyang bisiro. Okay, so ito yung nakuha natin. Yan, kukuha pa tayo, damihan natin. Okay, so nakakuha muna tayo ng ganito karaming gatas. At syempre nilagyan natin sa bote ng soft drinks na nilinis ko naman. Tapos yan, tugma naman dyan, o kasyang kasya, yung binili natin kay Zoe and Zio na pampadede o chupon. Ay padedehin na natin. Okay, so nakikita nyo naman kung saan lumalapit itong si Okta. At hinahanap niya kung nasaan yung bote. Kasi sanay na siya na ako yung papadede sa kanya. So darating din naman yung time na makakapa niya yung sa nanay niya. Darating tayo dun sa ganun. Yan, mga ilang araw matututunan niya yan at matututunan din ng nanay niya kung paano siya padedehin. Teka, hindi niya makuha yung tamang height. Sipin mo. Yan. Hindi niya makuha yung tamang posisyon niya. Kaya lang ha. Kunin mo yung tamang angle. Yan. Hindi nyo makuha yung tamang angulo. May tamang angulo kasi sa kanila. Kung saan sisipsipin nila yan. Yan, ganyan. Yung akma sa kanilang ano. Harap ako. Okay. Ulit natatapon. Harap ka sa camera. Okay. Tsatsagain mo. Para syempre hindi magkulang yung sustansya na nakukuha nila habang sila ay lumalaki. Kasi karamihan talaga sa mahalagang mga sustansya ng kambing ay nasa gatas ng inahin. Gaya na kasabihan sa tao, breast milk is still best for babies, di ba? Ganun din sa hayop.
ang breast milk ng kanilang mga inahin ay yun ang magandang pakain sa kanila. Walang tatapat dyan ng mga vitamins, supplements, talagang gatas ng inahin. Yung perfect para sa kanila. Okay, tayo mga kakambing. Siyempre, pinagtutuunan din natin ng pansin yung kanyang inahin. Para yan kasi nagpo-produce ng gatas. Kaya siya dapat ang laging busog. Yan, hanggang hapon meron siyang kumpay. At ito ang kanyang anak. Yung bisiro. Napakasiwal. Napasigla. Diba? Yan, pag malakas ang gatas ng inahin, ganda rin ang lakas ng bisiro. Ngayon, bukas, dapat kasi ngayon, pero bukas na natin bigay yung kanyang iron, hindi complex. Okay? Bigyan natin siya ng iron para iwas anemia at B-complex pampagana palalo, dumede at kumain. Ganun din naman sa inahin niya. Bibigyan natin ng iron and B-complex. Huwag mo ng DCM dahil malakas talaga siya maggatas. Napupuno niya isang bote. O, diba? Kita niyo naman mga kakambing sa ika-4 na araw. Gabi pa to, ha? Kanina puno din to. So, ganito karaming gatas. Pinakukuha ko sa kanya. At ipinapadede ko sa bisiro. So, paminsan napapansin ko, medyo nadidehan na yung isa. Kaya, pinapantay ko lang. Diba? So, nakadede na siya sa kabilang nipple. At ngayon naman, syempre, binibigay natin yung ibang gatas para talagang busog ang ating bisiro. Syempre, papadede na natin sa kanya. Nasisilaw ka ba? To. Hirap talaga pag isang kamay lang. Ganyan siya pag dumitede. Yan ang kagandahan pagka Anglo-Nubian ang yung inahin. Napakaganda ng gatas, napakalakas ni maggatas. Hindi ka talaga kakapusin. Lakas niyang dumede, oh. Ubos. Very good, Octa. Galing mo. Bukas ulit, di ba? Ubos niya to. Si Mama Brown, lakas maggatas. Ito update ko mga kakambing pagkatapos ng mahigit 10 araw na na edad niya, syempre, marunong na siyang dumede sa kanyang nanay. Siguro meron ng 3 days na hindi ko siya pinapadede. Dahil kaya na niyang dumede sa kanyang nanay. Yan. Siya na yung kusa. Kaso minsan, pag papasok ako, akala niya, padededehin ko siya eh. Yan. Pero ngayon, okay na. Pag tinignan niyo yung kanyang nanay, na-dede na niya. Magatas o sample. O, diba? Marunong na siya, hindi na umiiwas yung nanay niya. At nauubos na niya yung mga gatas ng kanyang mama goat na si Neneng Black. So ganun lang, pagka hindi pa siya marunong dumede, turuan mo lang, hintayin mo na sumipa yung kanyang instinct, mother's instinct, na padedehin ang kanyang anak. Tapos yung anak din, syempre magigising din yung niya, kanyang natatagong basic instinct na dumede. O kumbaga yung basic needs niya, kukunin niya dun sa kanyang nanay. At syempre, breast milk is still best for our goats. Parang sa mga babying tao. So yun lang. Ganun mga kakambing ang pagtuturo ng pagdede sa kanila. Alalayan mo sa umpisa hanggang sa pag tumagal-tagal, kaya na nila na sila na lang. Okay? So sana nakatulong itong short video ko. Mahaba pala. Long video na ito sa inyo. At huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali para sa ganitong marami pang videos. Okay? Kita-kits tayo sa mga susunod pa. Bye-bye. Happy farming sa inyo. Happy goat racing.